Iniimbitahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Tinatawag ko si Binibining Analin para panguluhan ng panalangin. Amen. Okay, so bago kayo umupo, ihanan niyo muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat sa ilalim kung mayroon man. Okay, so ang Binibining Rhea, maaari ko bang malaman kung may lumimban ba sa klase? Okay, wala. So maraming salamat. Mabuti naman kung ganon. Ang tinalakay natin noon, noong nakaraang tagpo ay tungkol sa pabula. Binibining Marga, ano nga ba ang pabula? Okay, maraming salamat. Uno, ang pabula ay isang kwento na ang mga tauhan na gumagalaw sa loob ng kwento ay mga hayop. Ngayong araw na ito ay ang tatalakayin natin ay tungkol sa maikling kwento. Okay, so Binibining Jessica, para sa iyo, ano nga ba ang maikling kwento? Okay, maraming salamat. Palakpakan natin si Binibining Jessica, no? Ang maikling kwento ay isang salaysay hinggil sa isang halagang pangyayaring kinasalamputan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalang o impresyon lamang. Okay, so sa isang maikling kwento, sa isang pabula din o di kaya ay kung ano man ang mga akdang pampanitikan ay mayroon itong mga elemento. Okay, so mayroon tayong mga elemento ng maikling kwento. Mayroon tayong tatlong elemento. Una ay ang tauhan, pangalawa tagpuan, at ang panghuli ay ang banghay. Okay, Binibining Analin, ano nga ba para sa iyo ang tauhan? Maraming salamat. Palakpakan natin si Analin. Binibining Jessica, ano nga para sa iyo ang tagpuan? Maraming salamat. Palakpakan natin si Binibining Jessica. Para naman sa iyo, Binibining Valerie, para sa iyo, ano nga ba ang banghay? Maraming salamat. Palakpakan ng iyong sarili. Ang tauhan ay nakasentro mismo sa pangyayari. Mayroon din itong pantulong na tauhan. Okay, tama yung sinabi kanina ni Binibining Analin, no? Okay, so ang pangalawa naman ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay isa sa mga elemento ng kwento kung saan at kailan nagaganap ang mga pangyayari. Halimbawa nito ay kung ang tagpuan ng isang kwento ay sa loob ng bahay, yun ang tagpuan ng kwento. Yung iba din ay sa kagubatan, yun ang tagpuan kung saan nangyari ang isang mga mahalagang pangyayari. Ang panghuli ay ang banghay. Ang banghay ay matutukoy natin dito ang maayos at malinaw na pagkasusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. So, halimbawa din sa tula at sa pabula ay mayroon ding banghay. Ito ang pagkasusunod-sunod mula sa simula hanggang sa wakas ng isang akda. Okay, so mayroon tayong 5 bahagi ng banghay ng maikling kwento. Ang una ay ang saglit na kasiglahan, ang pangalawa ay suliranin o tunggalian, ang pangatlo ay ang kasukdulan, kakalasan, at ang panghuli ay ang wakas. Para sa iyo, Binibining Rhea, ano ang saglit na kasiglahan? Para sa iyo lang, ideya mo lang. Maraming salamat, no? Palakpakan natin si Binibining Rhea. Para naman sa iyo, Binibining Analin, ano ang suliranin o tunggalian? Maraming salamat, no? Palakpakan natin si Binibining Analin. Ano naman ang kasukdulan? Binibining Karen. Okay, maraming salamat. Palakpakan natin si Binibining Karen, no? Ang pang-apat ay ang kakalasan. Para sa iyo, ang ideya mo, ano ang kakalasan? May Jane. Maraming salamat. Palakpakan natin si May Jane. Ginoong Ronald, ano para sa iyo ang wakas? Maraming salamat. Palakpakan natin si Ginoong Ronald, no? So tama ang lahat ng inyong mga binanggit, no? Para naman sa pagpapaliwanag, no, pagpapalawak ng mga sagot ninyo, ang saglit na kasiyahan ay ang pagpapakilala sa mga pagsubok na darating sa buhay ng mga tauhan. Ito ang suliranin o ngunit sa panghuli na sa wakas ay naaayos din naman at nasusolusyonan. Okay, ito ang pangalawa, ang suliranin o tunggalian. Ito ay tumutukoy sa paglalaban ng mga pangunahing tauhan at sumasalungat sa kanya at mayroon itong iba't ibang uri. Ito ay ang mga antagonista at protagonista ng isang akda, no? Lahat naman talaga, kahit sa pelikula o sa nakikita natin o napapanood natin sa TV, no, television, na ang lahat ng kanilang mga palabas at mga akda ay mayroon talaga mga protagonista at mga antagonista na kung saan sila ang nagpapaganda at nagpapa-interest, no, sa mga madla o mga nanonood na sumubaybay sa mga susunod mga pangyayari. Sunod naman ay ang kasukdulan. Ang kasukdulan ng isang maikling kwento ay ang pinakamataas na uri na kapananabikan. Ito yung parang
parang kumakaba na yung dibdib mo sa kung ano ang kalalabasan ng pangyayaring iyon. At ang kakalasan ay maging kinalabasan ng isang pangyayari, no? Kung ano ang naging resulta ng labanan ng mga protagonista at antagonista, no? So ang huli naman ay ang wakas. Dito malalaman kung malungkot o masaya ang nangyari sa mga tauhan ng maikling kwento. Ng lahat naman siguro ng ating mga nakikita, no, ay matagumpay talaga yung masaya yung mga wakas ng isang kwento, no. Kadalasan konti lang yung nakikita ko, no, na wakas na parang malungkot dahil ang lahat talaga ay nanalo talaga sa huli ang bida ng isang akda. Okay, so mayroon akong babasahin ditong kwento. Makinig lamang ng mabuti, no? Dahil pagkatapos magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang pamagat ng akdang ito ay ang Reynang Matapat. Si Reyna Sima ay isa sa mga reyna na namumuno sa isang kaharian sa ating kapuluan. Okay, so natapos ko na basahin ang maikling kwento. Para naman sa ating pangkatang gawain ay hahanapin ng mga pangkat ang i-assign ko na mga ipapagawa sa kanila, no? Hatiin ang classes sa tatlong pangkat. Ang unang pangkat, ang hanapin nila sa kwentong iyon ay ang tauhan at tagpuan ng maikling kwento. Ang pangalawang pangkat naman ay ang saglit na kasiglahan at suliranin o tunggalian ng kwento. At ang ikatlong pangkat ay ang kasukdulan, kakalasan at ang wakas ng kwento. Okay, para naman sa pamantayan ng iyong gawain, nilalaman 10 puntos, presentasyon 5 puntos, kooperasyon 5 puntos at para sa kabuuan ay 20 puntos. Okay, pumunta na sa inyong mga grupo at simulan na ang gawain. Okay, magsisimula na ang presentasyon. Maraming salamat sa lahat, no, ng mga nagpresenta, no. Palakpakan ang lahat ng mga sarili, no. Okay, so ngayon ay mayroon akong katanungan dito, no. Binibining Mayrin, para sa iyo, bakit mahalagang pag-aralan ang maikling kwento at ang mga elemento nito? Maraming salamat. Palakpakan natin si Binibining Mayrin. Okay, so may mga katanungan ba o mga hindi naintindihan? Wala, maraming salamat. Okay, so ngayon ay pupunta na tayo sa pagtataya dahil wala na kayong mga katanungan, magkakaroon na tayo ng pagsusulit. Okay, may bibigay ako sa iyong papel at dito niyo sasagutan. Bibigyan lamang kayo ng 5 minuto para sa pagsagot. Okay, basa na sa harapan. Para naman sa inyong takdang aralin ay narito ang panuto. Magsaliksik o hanapin sa internet ang mga definisyon ng mga sumusunod na susing salita at ilagay ito sa isang buong papel. Okay, so narito ang mga salita. Ipapasa po ito mamaya at gawin niyo ito. At ipapasa niyo ito sa susunod nating pagtatagpo. Wala na bang mga katanungan? Okay, so dahil wala na, maraming salamat sa inyong pagkinig. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam sa inyong lahat. Paalam po.